Nagsimula ang series sa isang dungeon kung saan mala solo leveling si Oren kung mag-grind, matapos niyang mapatay ang mga kuneho, may grupo ng mga goblin ang lumabas kaya't pinalakas ni Oren ang kanyang physical ability gamit ang kanyang buff spell. Sa paggamit ng espada, ay makikita ang kahusayan na ni Oren at maituturing ng mabilis at maaasahan ang kanyang mga atake. Ngunit sa kabila nito, ito din ang dahilan kung bakit siya pinalayas ng kanyang kaibigan mula sa grupo ng mga bayani. Bumalik sa nakaraan, ipinaliwanag sa kanya ni Oliver na tanggal na siya sa kanilang grupo. Ika ni Oliver, maraming beses nang binigyan si Orhan ng pagkakataon pero wala silang nakikitang pag-unlad sa pagiging enchanter nito. Mula pa pagkabata ay sanggang dikit na talaga sila ni Oliver, bumuo sila ng party at sila ang kauna-unahang grupo na nakarating sa 74 na palapag ng dungeon, kaya't dito sila binansagan ng mga tao na grupo ng mga bayani. Ayon kay Oliver, alam naman nila lahat kung gaano kahalaga ang enchanter sa isang grupo, napagtanto niya na dapat mayroon din silang malakas na enchanter kagaya na din sa ibang party. Sinabi ni Orhan na sa simula pa lamang ay isa na dapat siyang swordsman, subalit dahil siya ang may pinakaangkop na abilidad sa pagiging enchanter napilitan siyang kunin ang posisyon na ito. Ngunit sinabi ni Oliver na nakahanap na sila ng papalit kay Orhan dahil sa narinig, malinaw na kay Orhan na wala na siyang lugar sa grupo, kaya't siya ay nagpasalamat na lamang sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Bago siya umalis, inamin ni Eneli na hindi nila gusto si Oren dahil mahigpit ito sa kanila, at kahit maraming kakayahan si Oren ay hindi pa rin ito umangat sa ranggo dahil iyon lang ang hangganan ng kanyang antas. Bumalik sa kasalukuyan, sinadyang pagsamahin ni Oren ang pagiging swordsman at enchanter upang hindi siya matawag muli na Jack of all trades. At nang magpaparehistro na si Oren sa teleportation crystal, may isang grupo ng adventurer ang dumating at pinag-uusapan nila ang kasama nilang babae na naiwan. Ayon sa leader ay hindi na sila babalik dahil masyadong mapanganib, mas pipiliin niyang iligtas ang buhay nilang apat kaysa sa isang baguhan lamang. Alam ni Oren ang pakiramdam ng iwanan, kaya naman pinagalitan niya ang mga lalaki at tinanong kung saan niya matatagpuan ang babae. Samantala kasalukuyan ng na-corner ang babae ng mga orc, kahit na naprotektahan na niya ang sarili ng barrier hindi pa din ito magtatagal. Subalit bago pa man tuluyan siyang masaktan, nagcast na si Oren ng wind spell upang tangayin palayo ang mga orc. Sa pagsugod ni Oren sa mga orc, napansin ng babae na si Oren ay isang swordsman pero ito ay gumagamit ng support spell bilang kalamangan. Sa klase ng pakikipaglaban ni Oren ay namangha ang babae sapagkat ngayon lamang ito nakakita ng ganitong estilo ng pakikipaglaban. Matapos mapatay ni Oren ang lahat ng kalaban, napaiyak na lamang ang babae dahil muntikan na siyang mamatay. Maya-maya nagpakilala ang babae bilang si Sofia, inimbitahan niya si Oren na ilibre ito ng hapunan dahil nais niyang pasalamatan ito ng husto. Bagamat tumanggi si Oren, hindi rin naman ito umepekto kaya't sa huli ay sumama na siya kay Sofia. Nang marating nila ang restaurant ay naalala niya ang crescent moon sa damit ni Sofia, napagtanto ni Oren na baka si Sofia ay kasali sa Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamalalaking guild. Tinagpo nila ang kapatid ni Sofia na si Selma, agad nitong nakilala si Oren dahil dito ay nagulat si Sofia na ang dalawa pala ay magkakilala na. Ikinwento ni Oren na sikat si Selma dahil siya ang isa sa pinakamagaling na enchanter sa buong bansa at ito din ang nakaisip ng iba't ibang role sa isang partido at minsan na din niyang nakasama si Selma sa isang raid. Subalit sa mga sandaling ito ay inakala ni Selma na nililigawan ni Oren si Sofia, ipinaliwanag ni Oren na sumama siya kay Sofia dahil lamang sa isang dinner. Agad na nilinaw ni Sofia sa kanyang ate na isa lamang itong pasasalamat niya dahil iniligtas ni Oren ang kanyang buhay. Napagtanto ni Selma na pumunta si Sofia sa dungeon nang hindi niya alam, kaya pinagsabihan niya ito na huwag nang uulitin yun, kaya naman nagpasalamat si Selma kay Oren at humingi ng pasensya sa kanyang iniasal. Habang sila ay kumakain, napansin ni Sofia na tila mas kilala pa ni Selma si Oren kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabi ni Selma sa kanya na sikat si Oren dahil miyembro siya ng grupo ng mga bayani. Nagulat si Sofia nang malaman ito, gayunpaman ibinunyag ni Oren na hindi na siya kasama sa Heroes Party sapagkat umalis na siya dito. Tumangging sabihin ni Oren kung ano ang dahilan, dahil dito ay napagtanto ni Selma na libre si Oren ngayon, inakala tuloy ni Oren na i-recruit siya ni Selma sa kanilang guild, subalit sinabi ni Selma na hindi iyon ang ibig niyang sabihin.
Nais niyang isama si Oren sa kanilang clan para sa gaganaping teaching expedition, bawat A-rank adventurer sa kanila ay pamumunuan ng mga baguhan. Maglalakbay sila pababa ng 50 palapag ng dungeon sa loob ng 3 araw, bagamat tila imposible ito, ngunit sinabi ni Selma na posible kung gagamit sila ng mga shortcut. Naunawaan agad ni Oren na ang layunin ng kanilang expedition ay malampasan ng mga baguhan ng mga boss sa dungeon sa tulong ng mga veterano. Kaya't kung mangyayari ito, ay mabilis na lalakas at gagaling ang isang baguhan kung makakapag-explore sila sa mas malalim pa na parte ng dungeon. Dahil sa narinig ay nagpakita si Selma ng respeto kay Oren sa pagiging enchanter niya, ikinatuwa ni Oren ito subalit napapaisip siya sapagkat ang kanyang mahika ay walang binatbat kumpara sa kakayahan ni Selma. Gayunpaman nagdadalawang isip pa din si Oren, sinubukan ni Sofia na kumbinsihin siya, kaya't dito na niya ibinunyag na magko-convert siya bilang isang swordsman at ikinagulat ito ni Selma. Dagdag pa ni Oren sasali lamang siya sa ekspedisyon kung papayag si Selma na maging swordsman siya, pumayag pa din si Selma at sinabihan siyang mag-report sa kanilang guild bukas. Maya-maya nakipag-usap si Oren sa isang matanda, nagpasalamat ito sa kanya dahil sa pag-advertise ni Oren sa tindahan nito. Ngunit ibinunyag ni Oren na hindi na niya magagawa iyon sapagkat hindi na siya miyembro ng Heroes Party. Sa kabila ng kabiguan ni Oren, nagpasalamat pa rin ang matanda, hindi dahil sa pagiging hero niya, kundi sa pagsusumikap niya makatulong lamang sa iba. Pinaalalahanan din siya ng matanda na nagsisimula pa lang ang lahat, alam niyang pipiliin ni Oren ang tamang landas at kung ano ang makakabuti, kaya naman handa lagi siyang sumuporta kay Oren. Kinabukasan tuluyang pumunta si Oren sa guild nila Selma, masaya siyang sinalubong nito at nararamdaman nito ang bagong pag-asa mula kay Oren. Nakilala ni Oren si Vince ang Grandmaster ng clan ng Silver Rabbits, sinabi ni Vince kay Oren na kagaya ng ipinaliwanag ni Selma kahapon kailangan nilang gabayan ang mga baguhan sa dungeon. Kagabi ay napag-usapan ni Selma at Vince ang pag-alis ni Oren sa Heroes Party, ayon kay Selma, 4 na beses si Oren na mas mabilis sa magic casting kumpara sa kanya. At kung sa precision at timing lamang ang batayan ay wala siyang kapantay, kaya malaking kawalan sa Heroes Party ang kanyang pag-alis. Sa nangyaring ito naniniwala si Selma na maibabalik ng kanilang clan ang pwesto sa number 1, hindi makapaniwala si Vince na hinayaan ng Heroes Party na umalis na lamang ng ganon si Oren. Bumalik sa kasalukuyan, nagtataka si Oren kung bakit lilima lamang silang mga senior escort ang magga-guide, gayong 10 grupo ng mga rookie pala ang kasali sa teaching expedition na ito. Ipinaliwanag ni Selma na makakatulong sa mga rookie ang lumakas pa kung mahaharap sila sa totoong hamon, subalit sa isip-isip ni Oren alam niyang hindi iyon ang tunay na dahilan nila Selma. Dahil pumayag na si Oren sa trabaho, sinabi ni Vince sa kanya na makakatanggap siya ng 12 gold coins kung magiging matagumpay ang kanilang misyon. Maya-maya ay nagtungo na si Oren sa bak-ana ng dungeon, muli siyang sinalubong ng magkapatid, binati ni Oren si Sofia dahil bagay sa kanya ang uniforme nito. Nang namula si Sofia, agad na nag-alala si Selma at tinanong si Oren kung may nobya na ba ito, sinabi ni Oren na wala pa siyang girlfriend, marunong lamang siya makitungo sa mga babae dahil sa mga naging kasama niya dati sa Heroes Party. Gayunpaman ipinakilala na din ni Selma si Oren sa kanyang mga kasama, nakilala ni Oren sila Anthem at Bernard na isang defender, at si Cathy bilang isang healer. At dahil si Selma ang kasalukuyang enchanter nila, kamakailan lang pala na mawalan sila ng attacker sa grupo, kaya naman tutol noon si Vince na si Oren ang kanilang kukunin dahil enchanter din ito katulad ni Selma. Kahit na isang attacker na ang posisyon ni Oren ngayon, nangangamba pa din si Selma kung okay ba ang magiging performance nito bilang attacker. Gayunpaman sinimulan na niyang ipakilala si Oren sa mga baguhan at ibinunyag niya na ito ay nakaabot na ng 74 na palapag ng dungeon. Dagdag pa ni Selma na dating miyembro si Oren ng Heroes Party, kaya naman ang mga baguhan ay namangha at kita ang kumpiyansa nila dahil nandyan si Oren upang umagapay sa kanila. Nangangamba si Oren dahil sumobra si Selma sa pagpapakilala sa kanya, katwiran ni Selma, makakatulong sa mga rookies kung malalaman nila ang totoo. Inatasan ni Selma si Oren na pamunuan nito ang 10th Squad, sinabi ni Selma na ang grupong ito ay ang isa sa pinakamagagaling sa mga rookie, kaya naman umaasa siyang mapag-iisa ito ni Oren. Binati ni Oren ang 10th Squad na kinabibilangan din ni Sofia, napansin niyang tatatlo lamang sila, ipinaliwanag ng leader nilang si Logan na hirap ang iba makasabay sa kanila kaya sila lamang ang napili.
Napansin ni Oren na medyo may kayabangan si Logan sapagkat nais nitong malagpasan si Selma bilang enchanter. Sumunod naman na nagpakilala ay ang defender ng grupo na si Carol, ipinaliwanag nito na hindi niya kailangan ng armor dahil hindi naman siya magpapatama sa mga halimaw. Napagtanto ni Oren na balak ni Carol na maging dodge-type defender, subalit masyado itong delikado, sinabi ni Logan na binalaan na ito ng kanilang mga instructor pero ayaw nitong makinig. Gayunpaman nagpakilala muli si Sofia bilang kanilang mage at rear attacker, subalit hindi ito nakapagpatuloy dahil sa bangayan nila Logan at Carol. Nang makapasok na sila sa dungeon, nagtataka si Carol kung bakit naririto ngayon si Oren sa kanilang expedition, samantalang karibal naman ng kanilang clan ng Heroes Party. Sinabi ni Oren na siya ay opisyal nang umalis sa dati niyang grupo, nang tanungin ni Carol kung ano ang dahilan, subalit tumanggi si Oren na magsalita patungkol dito. Gayunpaman napagtanto ni Carol na si Oren ang sinasabi ni Sofia na espesyal na tao na sasama sa kanilang expedition. Kinumpirma ito ni Sofia at ikinwento niya kung paano siya iniligtas ni Oren dahil dito ay mas naging kampante si Carol dahil may kasama silang literal na bayani. Ngunit may dalawang lobo ang aatake sa kanila pero hindi na ito namalayan ng mga bata dahil tinapos na agad ito ni Oren bago palang makalapit. Kinalaunan nang makarating sila sa ika-20 palapag, nalaman ni Oren na si Logan ay totoong napakagaling, subalit kulang pa ito sa karanasan at pagbigay ng malinaw na utos. Pagdating sa pagiging defender ay nagagampanan naman ni Carol ang kanyang tungkulin, subalit minsan ay nagiging padalos-dalos ito. Napagtanto naman niya na si Sofia ay lumagpas na sa abilidad ng isang rookie, pero kailangan pa nito kasi ng pakikitungo sa gitna ng laban. Maya-maya tagumpay nilang natalo ang boss sa ika-20 palapag, kaya naman ito na muna ang pagtatapos ng unang araw ng kanilang expedition. At bago mag-uwian, sinabi ni Oren kay Selma na may potensyal ang lahat ng 10th squad, ngunit may kulang pa sa kanila upang mapabuti ang kani-kanilang teamwork. Kinabukasan nabasa na lamang ni Oren ang balita na opisyal nang nagpalit ng enchanter ang Heroes Party, nangangamba si Oren kung anong iisipin ng mga rookie sa kanya kapag nalaman nila ito. Inaasahan niya na sa pagtatapos pa ng expedition lalabas ang balita na ito, pero wala na siyang magagawa pa dahil nangyari na. Maya-maya ay nakita siya ng kaibigan niyang si Luna at makikitang bakas ang pag-aalala nito, si Luna ay miyembro din ng Heroes Party at ito lamang ang tanging hindi nagbago ng kabaitan sa kanya. Nakiusap si Luna sa kanya na bumalik na siya sa party, ngunit alam ni Oren na hindi papayag ang ibang miyembro, inamin din ni Luna na sarili niyang kagustuhan ang bumalik si Oren, at gagawin niya ang lahat upang mapapayag ang iba. Sinabi ni Oren na wala na siyang balak pang bumalik sa kanilang grupo, gayunpaman ipinaalala ni Luna ang pangako nilang tatlo sa isa't isa na lilinisin nila ang dungeon ng magkakasama. Ngunit masakit para kay Oren ang ginawa ni Oliver sa kanya, sinabi niya kay Luna na wala nang ibig sabihin pa ang pangako nilang iyon ngayon. Kahit na gusto pa din ni Oren na tupadin ang pangako nilang iyon, alam niyang wala nang mangyayari sapagkat huli na ang lahat. Nang makarating na si Oren sa bakanan ng dungeon, alam niyang pinag-uusapan siya ng mga bata, nang batiin niya sila ay ramdam niya na nag-iba na ang tingin sa kanya ng mga ito. Agad na lumapit si Selma at humingi ito ng ponmanhin kay Oren dahil ginamit niya bilang inspirasyon siya kahapon sa mga bata. Gayunpaman ayos lamang ito kay Oren at sinabi niyang gagawin pa din niya ang lahat upang maging matagumpay ang kanilang expedition. Napalagay sila Selma sa ipinakitang dedikasyon ni Oren sa gitna ng kontrobersya at maya-maya ay muli niyang binati ang 10th squad. Iniisip nila Carol at Sofia na kasinungalingan lamang ang nakasaad sa balita na tinanggal si Oren dahil sa pagiging mahina. Sinabi ni Oren na totoo ang nakasaad sa balita at hindi siya ang klase ng bayaning inaasahan nila, subalit tumanggi si Sofia dahil kitang-kita niya kung paano tinalo ni Oren ang mga orc sa isang iglap lang. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Oren at ipinangako niya sa mga bata na proprotektahan niya muli sila, ngunit bakas pa din ang pagdududa ni Logan sa kanya. Sa pagpapatuloy nila sa ika-21 palapag ng dungeon, sa pagkakataong ito ay hinayaan na ni Oren na manguna sa laban ng grupo upang sila ay matuto. Nang marating na nila ang ika-30 palapag, hinarang sila ng mga goblin kaya't katulad ng dati si Carol muna ang humarap sa mga ito. Hindi na inintay ni Logan ang utos ni Oren at nagcast na ng spell buff kay Carol kaya't pinabagsak na nito ang natitira pang goblin.
Ngunit nang makakita si Sofia ng orc ay nagsimula na siyang magpanik dahil sa naging trauma nito, nagtataka si Logan kung bakit walang ginagawa si Oren kaya't iniisip niya na hindi ito maaasahan. Subalit napansin niya na nagcast si Oren ng debuff spell at sinabihan nito si Sofia na huwag matakot dahil nandyan ang kanyang mga kasama. Kaya nagcast si Sofia ng Fire Javelin at sa isang iglap ay napatay nito ang orc. Humanga si Oren kay Sofia dahil marunong na pala ito gumamit ng advanced magic kaya't pinuri niya ito. Maya-maya ay narating na nila ang ika-30 palapag, dito nila nakaharap ang Death Tarantula. Nag-aalangan si Logan dahil malakas ito pero naggulat siya nang magbigay pa din si Oren ng karaniwang utos sa kanila. Sumugod at hiniwa ni Carol ang likod ng gagamba, habang si Logan ay patuloy nakasupport kay Carol ng buff spell upang tuluyan itong makasabay sa halimaw. Nagcast naman si Sofia ng Wind Cutter at nagawa niyang putulin ang mga paa ng tarantula. Inakala nila na patay na ito, subalit inutos ulit ni Oren kay Logan na i-buff muli si Carol. Ngunit mabilis na sinaputan si Carol ng gagamba, sinusubukan ni Carol na kumawala pero hindi sapat ang kanyang lakas. Agad na nag-utos si Oren kay Logan na magdagdag pa ng buff spell kay Carol, habang si Oren naman ay pasikretong nag-support ng Sharpan kay Carol upang tuluyan na itong makawala, at si Sofia naman ay tinapos ang gagamba gamit ang Rock Arrow. Nang tiyak na ang kanilang tagumpay, pinuri ni Oren si Logan sapagkat dahil sa support magic nito ay naging matagumpay ang grupo. Matapos ang expedition sa araw na ito, bago umuwi ay inimbitahan si Oren nila Atom at Bernard sa isang hapunan. Napagtanto ni Oren na hindi sila apektado sa kanyang kontrobersya, kaya naman malugod siyang sumama sa kanila. Samantala tinanong ni Logan si Sofia kung paano siya iniligtas ni Oren nung nakaraan. Ikinwento ni Sofia na gumamit ng Wind Blast si Oren at spell buff sa espada upang tapusin ang mga orc. Napagtanto ni Logan na si Oren nga ang gumamit ng sharpness kanina para kay Carol, at dagdag pa ni Sofia gumagamit din si Oren ng espada sapagkat kamakailan lang nang nag-convert ito sa pagiging attacker. Dahil dito napagtanto ni Logan na mali ang iniisip niya na napakahina ni Oren bilang enchanter, dahil base sa mga naganap kanina ay halos tugma lahat ng utos nito. At ang paggamit ng debuff ay lubhang napakahirap sapagkat kahit mismo si Selma ay nahihirapan dito, kaya naman napagtanto niya na si Oren ay isang henyo at bihasa sa napakaraming estilo. Samantala inilibre si Oren nila Atom at Bernard ng hapunan. Habang kumakain, tinanong siya ni Bernard kung bakit siya nag-convert sa pagiging attacker. Ikinwento ni Oren na una siyang naging swordsman sa Heroes Party, at espada na ang naging hilig niya noon simula pa dati, sapagkat na-inspire siya sa kanyang lolo noon na nagligtas sa kanilang nayon. Dagdag pa ni Oren, nang nagsimula na silang mahirapang makausad sa dungeon dahil sa lumalakas na mga halimaw, dito nila napagtanto na kailangan nila ng isang enchanter. At dahil napagtanto nila na siya ang may pinakaangkop na kakayahan para sa enchanter, napilitan siyang kunin ang posisyon. Subalit sa loob-loob ni Oren, ang pag-switch niya sa pagiging enchanter ay hindi naging alas nila sapagkat ang tsansa ng Heroes Party upang makaabante sa ika-74 ay wala. Kinabukasan bumalik si Oren upang ipagpatuloy ang huling araw ng expedition, ngayon ay masaya na siyang sinalubong ng 10th squad. Hiniling ni Carol kay Oren na kung matapos nila ang ekspedisyon ay makakatanggap sila ng gantimpala bilang premyo. Kagabi kasi ay naisip ni Sofia na nais niyang opisyal na sumali na si Oren sa kanilang clan, subalit bago pa niya masabi ito kay Oren, ay biglang tinawag ni Selma si Oren. Habang papalapit si Oren, ay narinig niya ang usapan ng dalawang bata tungkol sa kagustuhan ng Heroes Party na maabot ang 74 na palapag ng dungeon. Natigilan si Oren sapagkat alam niya kung gaano ito kadelikado lalo't bago pa lang ang kanilang enchanter. Samantala nagsimula na ang Heroes Party sa ika-72 ng palapag ng dungeon, kampante sila Oliver na magtatagumpay silang malagpasan ang ika-74 na palapag sapagkat kasama na nila ang kanilang bagong enchanter. 2 araw bago ang kasalukuyan, nagpakilala si Philly bilang bagong enchanter ng Heroes Party. Ayon kay Oliver, si Philly ay nakarating na sa ika-100 palapag ng Western Dungeon. Kampante si Derrick na mahusay ang mga support spell ni Philly kaysa sa mga gawa ni Oren, at sa sandaling iyon, ay biglang dumating si Luna at gulat ito sa pagsali ni Oren sa expedition ng Silver Rabbits. Nagulat din sila Oliver at ang iba pa sa nalamang ito, gayunpaman masakit para kay Luna na hindi man lang kumonsulta sa kanya sila Oliver bago tuluyang tanggalin si Oren.
Inamin ni Derek na sila mismo ang nagpal-AS kay Oren, kinumpirma naman ito ni Oliver at ipinakilala si Philly sa kanya. Subalit hindi masaya dito si Luna sapagkat isang malaking pagkakamali ang ginawa nila na palitan si Oren sapagkat siya ang pundasyon ng kanilang grupo at kung hindi dahil kay Oren hindi sila aabot sa kinalalagyan nila ngayon. Pero dahil huli na ang lahat, iminungkahi na ni Oliver na pag-usapan na nila ang misyon para bukas dahil balak niyang subukan si Philly sa ika-72 na palapag ng dungeon. Subalit tumutol si Luna sa ideyang ito dahil isang pagpapatiwakal ang misyong ito sapagkat kung gusto ni Oliver subukan ang kakayahan ni Philly ay dapat pumili siya ng mas mababang palapag. Sapagkat may Black Dragon ang pag-alagala sa mga pinili nilang mga palapag at kaya sila nitong puksain sa isang iglap lamang, ngunit sa kabila ng lahat ng pahayag na ito, ay mariing sinabi ni Oliver na itutuloy pa din nilang lahat ang misyon bukas kahit ayaw ni Luna. Bumalik sa kasalukuyan, muli nilang nakaharap ang isang mammoth at mukhang hirap sila ngayon kumpara sa dati, nararamdaman ni Oliver na tila may mali sa buff spell ni Philly. Ang mga pagsangga ni Derek ay tila walang tibay at ang mga fire magic ni Anneli ay parang mga paputok lamang, kaya naman lalo pang idinidiin ni Oliver si Philly na palakasin pa ang buff spell nito. Labis ang pagtataka ni Oliver na tila mas malakas pa si Oren kaysa kay Philly dahil kitang-kita niya kung paano silang hirap na hirap ngayon nakaharapin ang mammoth. Gayunpaman inutusan muli ni Oliver si Philly na i-predict ang galaw ng halimaw, subalit hirap si Philly na suriin ang laban habang nagbibigay ng spell buffs. Ngayon ay unti-unti nang napapagtanto ni Oliver na sila ay mas mahina pa kaysa sa kanyang inaasahan at habang nagkakagulo ang lahat ay biglang dumating ang itim na dragon na kinababahala ni Luna. Sa pagbagsak ng dragon ay agad na binalaan ni Luna ang lahat na sila ay tumakas na, ngunit si Oliver ay hinimok pa sila na labanan ito. Dahil dito ay napuruhan si Derek nang saluhin nito ang atake ng dragon, natulala naman si Philly dahil sa takot habang si Anneli ay tumago sa isang bato pero napuruhan pa din siya dahil sa pagsabog. Sinikap ni Luna na sabihan si Oliver na kailangan na nilang tumakas, ngunit ang dragon ay nagbabadya na naman sa pag-atake, kaya't inutos ni Oliver kay Philly na itoon ang lahat ng buff sa kanya upang salagin niya ang atake ng dragon. Sinimulan ni Oliver ang pag-ipon sa kanyang pinakamalakas na atake, at nang magsalpukan ng kanilang atake ay tagumpay niyang nabura ang atake ng dragon ngunit wala man lang itong pinsala. Dahil dito ay napanghinaan si Oliver ng loob, kaya naman sinabihan siya ni Luna na kailangan nitong magpakatatag bilang leader, at gamitin na nila ang whimsical door upang sila ay agarang makatakas. Sinabi ni Philly na maaari silang dalhin ito sa ibang palapag ng dungeon at makaharap ang ibang boss, pero sinabi ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian pa. At nang gamitin na ni Oliver ang whimsical door, habang sila ay papalapit sa portal, biglang hinaranggan ng dragon ang kanilang daanan at ito mismo ang pumasok sa portal. Inakala ni Derek na ligtas na sila, subalit sinabi ni Luna na mas malaki ang kanilang problema sapagkat maaaring mapunta ang Black Dragon sa low-level area at maraming mapapahamak na mga baguhan. Kaya naman naisip ni Oliver na ipaalam na agad sa lahat ng mga guild ang insidente, subalit hindi pa sila pwede pang umalis dahil hindi pa magaling sila Derek at Anneli. Sinabi ni Luna na kailangan pa din nilang patayin ng dragon kapag nailikas na lahat ng adventurer, pero kakailanganin nila ang tulong ngayon ni Oren. At ang dahilan kung bakit napakahina nila ngayon ay dahil wala si Oren, ipinaliwanag ni Luna na ang lakas ng isang support spell ay nakadepende sa mismong caster. At dahil bawat isa sa kanila ay napakataas ng magic resistance, ang mga spell buffs ay hindi man lang tumatagal ng 3 minuto. Pero sa kaso ni Oren ay gumawa siya ng sarili niyang orihinal na spell upang makaya niyang punan ang sarili niyang kahinaan at ang bisa ng spell na ginagawa ni Oren ay 50 beses ang lakas. At ang isang mage na kayang makalikha ng sariling spell ay napakabihira, kaya naman sila Oliver ay nagulat nang marinig ito. At habang papalabas sila, ipinaliwanag ni Luna na lahat ng depensa, atake at damage na ginagawa nila noon ay nakasalalay kay Oren. Sinabi ni Luna na ilang beses na niya ito ipinaliwanag sa kanila dati, kaya naman umaasa siyang naiintindihan na nila ito ngayon. Nang makalabas na sila, inaakala ng mga tao na nagtagumpay na naman sila sa kanilang misyon, pero sa loob-loob ni Oliver ay nangingibabaw ang kabiguan, pero isang alaala ang kumumbinsi sa kanya na hindi sila tinawag na Heroes Party nang dahil lamang kay Oren. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.